Instant 4,000 pesos na buo mo nga makukuha at walang kaltas na loan up ba ang hanap mo? Meron nga din daw siyang 3 to 6 months loan term. Welcome back to my vlog. For today's video ay isa na namang bagong loan up ang ating i-review. At ito nga ay walang iba kundi si Fido PH. Ito po ay SEC registered, meaning legal po siyang nag-ooperate. Ang Securities and Exchange Commission po ang nagla-license to operate ng mga negosyo. At ito po yung katunayan. Ang dami na kasi nagsisilabasan ng mga bagong loan up na hindi naman talaga legit at kadalasan 7 days lang ay babayaran mo na kaagad. Hindi mo na nga buo makukuha yung niloan mo, tapos after 7 days ay kailangan mo na siyang bayaran. Bago nga kayo mag-loan, siguraduhin yung manood muna kayo ng mga review para hindi nga kayo maloko. So, paano nga ba mag-apply dito kay Fido PH? Una ay click agree and continue. Kailangan nyo nga lang basahin ng kanilang agreement. I-register nyo nga lang ang inyong mga mobile phone number at i-check mo nga sa baba yung read and agree the privacy and agreement. And click apply. Tapos i-verify mo nga lang ang inyong number if tama. At magpapadala na nga ng one-time PIN or one-time passcode itong si Fido PH, ilalagay mo lamang dyan. Allow your location. Makikita nyo nga guys na meron silang offer na 30,000 pesos. Pero syempre, kung baguhan ka pa lang sa mga lending app, guys, hindi mo agad makukuha yung 30,000 na yan. Mag-i-increase lamang yung loan mo once na nakapag-apply ka sa kanila, then binayaran mo. Tapos, click apply. Ito naman sa ating basic information. Marital status, single married widow, higher educational level, kung ano ba yung natapos mo, address, length of residency, and your email address. Next naman ay yung ating job information. Ano ba yung trabaho mo? Private employee, government employee, freelancer, retired, student, unemployed. Pero para sa akin, yung students and unemployed ay siguradong mare-reject sila kasi paano mo nga babayaran yung maloloan mo if, di ba, student ka pa lang or unemployed ka? Syempre iisipin nga naman ng loan up na paano ka makakapagbayad kung estudyante ka pa lang or unemployed ka. Industry, business owner, service industry, manufacturing, government worker, years of employment, more than 2 years, more than 1 year, magkano yung income mo, at tuwing kailan ka nga pinapasahod. Next is yung ating contact references. Ito po yung tatawagan nila kapag hindi nga nila kayo makontak. Kunyari, nag-overdue ka, so dapat siguraduhin mo na, close mo yung mga yan. Sa unang contact reference, kailangan ka mag-anak mo lang, parents, spouse, and brothers and sisters. At sa pangalawa naman, pwede ka na maglagay ng others. Ito yung katrabaho mo, kaibigan mo. Next is yung ating ID. Pipicturean mo lang yung back and front. So, itong mga naka-highlight, mas malaki daw yung kanilang pwedeng i-offer sa'yo na pera. National ID, UMID ID, driver's license, and PhilHealth. Pero kung wala ka ng mga yan, pwede mo namang gamitin itong mga sumusunod. TIN, passport, SSS, PRC, postal. So, ma-autofill in nga yung ating information sa ID, yung ating pangalan, first name, middle name, last name, and yung ating ID number. Then, click submit. Tapos, i-verify mo lang kung tama yung mga info na nilagay mo. Kung hindi, edit mo. Kung correct, click mo lang yung correct. At lalabas na nga yung disbursement. Dito na lang ipapadala yung pera na i-loan mo. GCash, PayMaya, and GrabPay. Yun lang yung available sa e-wallet. Pero kung gusto mo ng bank, pwede naman. Pero tip ko lang sa inyo, huwag na kayong gumamit ng bank details. Kasi syempre, banko yun. Like sa e-wallet, madali lang siyang recover. Pag sa banko na kasi yung mga na-hack, mahirap po. The application is currently in process. So, mag-aantay lang tayo kung magkano nga yung offer nilang loan sa atin. So, nakadepende pala ito sa details na nilagay mo, kung ano yung work mo, kung ano ba yung ID na pinrovide mo. At meron nga silang offer na 4,000 pesos, guys. So, malaki na yung 4,000 sa, sa unang loan, di ba? Unlike sa iba, 1,500 or 1K sa mga loan app katulad nila One Hand, Tala, Mr. Cash. Yan, pag unang loan mo dun sa mga yon, 1K or 1.5. At meron silang terms na 4 terms at 61 days. Kailangan ko nga magbayad ng twice a month. Itatry ko lang itong 1,000 pesos. Pero kung gusto mo yung 4K,
pwede mo namang i-withdraw yan. Pero ako, 1K muna. Nung chinek ko nga yung summary ng loan, meron pala siyang service fee na 244 pesos. Which is okay na kasi, di ba, 61 days, so 2 months yon, may 4 na term ka para bayaran. So, sa isang buwan, twice ka magbabayad. Mare-recommend ko tong app na ito kasi promising siya at totoo naman talaga na malaki yung offer niya. May term pa siya na 61 days. Try ko nga yung loan na ito. Totoo nga na natanggap ko kagad na buo yung 1,000 pesos. So, hindi ko kaya hini-encourage mangutang. Pero yun nga, mare-recommend ko tong app na ito in times of need. Nasa inyo pa rin yan, be responsible na mangungutang. Huwag lang kayo basta-basta mag-take ng mga loan. Kasi baka mamaya, mas malubog lang kayo sa utang. So, ito nga pala guys, no, chinek ko ulit yung app kasi di ba may offer siya na 4,000 pesos. Nung binalikan ko siya, ay nandun pa rin yung 3,000 pesos. Pero hindi ko siya mawi-withdraw unless bayaran ko agad yung 1,000 na hiniram ko. Yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless us all. Bye!